Saan si Dylan? Dylan, diyan ka pa nagdaan. Baka madulas ka dyan, daan-daan. Oh. Daan-daan. Why? Hindi, kararating ko nga lang. Tara na, pasok na. Merienda ka na. Kiss. Love you. Ayan, hindi ka na. I can come? No, halin. Baba na si Papa. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh. Yung dalawa, nagpapala. Nasa si Dave? Matindi si Dylan. Sabi ko ilagay na yung bag sa loob. Ayaw pa rin ilagay. Ayan. Diba? Maasahan na. Dito tayo sa airport. Lalapag siya ng 5:33. Ayan. 5 ano na? 22. At mga paaga tayo ng konti. Ayan. Sunduin natin siya. Karamihan ng mga nandito nakita ko yun, oh. Ang lalaking sasakyan. Ford Explorer. 7-seater ba yung Ford Explorer? Tapos meron ding maliit. Ito, Equinox yata to. Pero karamihan 7-seater itong nakapila dito. Order na makukuha nila kung may nakuha na ba sila o dito sila maghihintay. Pero nakita ko puro mga malalaking sasakyan. Kaya yun. 3 flight to eh. Sabay-sabay to. Almost tag ilang minutes lang. Parang tag 15 minutes lang yung isang 24, isang 5:33, tapos isang 6:13, no, 3 flight. Makakuha tayo ng 3 diyan na ganito kalaki, ayos na. Pakita ko mamaya kung magkano kikitain natin sa 3 flight. Yun. Wait lang tayo dito. Para ako nag-aano. Adventure. Ayan. Ayan. Depende kasi yan eh. Minsan yung mga puti, kumukuha sila ng malalaking sasakyan kahit mag-isa lang sila o dalawa lang sila. Kasi company nila nagbabayad, din ganon. Tsaka yung karamihan ng kumukuha ng malalaki, malakas mag-tip. Kaya, ayun. Medyo maganda. Kaya ayun. Malalaman yung kikitain natin mamaya. Papakita ko ba? O wag na. Sakto yan, 5:33. Tapos, yun. Makakuha ako ng 2, isa, tapos balik uli ako dito sa airport. Makadalawa ako, ayos na, uwi na ako sa bahay. Ayan. Ako lang. Ayan o, Sheno. Sheno yan yung. Yung na-blink na yan. Nabiyahe rin o. Nag-aalisan na. Hinihintay ko lang yun sa akin. Yun, pangalawang trip sa airport. Yung isa kanina ayos, nagbigay ng tip. Tingnan natin tong pangalawa. Yung 7:10. 7:10, harating tayo sa bahay. Yun o. At ito ang ating kinita sa pag-airport natin. Lapag ko lang. Ayan. 105. Ayos na, no? Pwede na yan. Ayawan na. Medyo sinuwerte tayo. Kasi yung hinatid ko, doon lang malapit. Mga 2 kilometro mula dito. Kaya yan. Okay na yan. Ano na to? Pahinga na. Tingnan natin kung gusto natin bukas o yung isa. Kung trip ko lang talaga, pag trip kong mag-airport, ito lang gagamitin ko. Ayun. Basta kailangan ka lang checkin mo kung ano oras sila dadating. Ayun. Tapos kung may special, yun, swerte mo.
Pero pagka walang special order, abang ka doon. Yun. Nakachamba ka. Pareha sila nag-tip. Kaya, yun. Okay na tayo. Hindi na masama. Magnolia. Ha? Ano ba to? The rook. Oh, naasar na. Naasar na si Dila. And we teach Nakikita Dito niyo pa ba? downstairs. Kahit madilim. And he was so calm and you're not calm. Ah, sige. This is check. You can't do that. Oh, bakit? Iba ba There's to? Leslie check. You can move here. Ano yan, Dylan? Okay, check. Oo, check. Saan ang check ko? Ow! L ang horse. That's really up. Uy? I can't even do that. Hindi, nasaan ba siya? Yun. Right there. O di... Right there. Di... May gusto ko dito eh. Bakit ba ba? No. Pa isa-isang move lang yan. Let's go here. Kainin mo yung ano niya, oh, yung ano phone niya, oh. Pwede mong kainin, oh. Yeah, Yan. Oh, diba? okay, check. Oh, check ka. Di ma... Namate, bigla. I'm so close to check. Ay, hindi, abandon. Wala, mate ka na. Do that. Wait. Wala na, talo ka na, mami pala. No, Ito po, this is oh. not checkmate. Nung kinain mo yon, doon ka pala natalo. Wala na, oh, saan ka pupunta? Ito. Oh, there is no checkmate. There is a checkmate. Can't go there. Can't go Oh, hindi ka na mao. Kaya nga, wala na, talo na. How about this one? Wala, talo. Mali pala yung pagkain mo. Mali pa yung tinuro ko. Wala na, talo na. Move na. That's literally my piece. Yung second day na dinala ko sa airport. Pero isang pasahero lang. Isang pasahero lang ako. Na-late ako eh. Ayan. Yun, ito kinita ko. O, diba? Ayos na. Oh, pangmayaman to ah. Electric vehicle to. Electric pa to? Kona. Ayos ah. Ayan o. Kona. Hyundai. O Hyundai. Hindi ko alam pagkabigas. Kona. Basta Kona yan eh. Yung Silent Hill weather. Mahamog. Alas 3 ng hapon. Uwian na. Uy. Tapos na naman ang isang linggo. Kapasok. Yun. Speaking of Regina, the city. Mamaya sagutin natin yung mga nag-comment sa last vlog natin. Critical thinking. Hindi ka kasi nag-iisip, Mark. Yun, mamaya sagutin natin. Sundin ko muna si Lani. Baka malate ako. Siyempre magre-reply tayo sa mga comment. Di ba? Para at least alam. Let's go. Ooh, grabing hamog eh, no? Grabe. Parang ano eh, no? Parang Silent Hill. Kumain akong donut eh. Nagutom. Ito, kailangan pa ba itong isang donut? Hindi na. Isang donut lang, okay na ako. Tsaka tong ano, Tim Hortons tubig. Alis ako. Sakto may tumawag, magpapa ano siya. Magpapa-compute. Kung magkano aabutin ang basement niya.
Saan yung ano, iPad? Para mabasa ko yung ano, comment. Yan. Teka lang ah. Hindi ko pa lagay ko na kaya ngayon, no? Para maganda. Ano to? Meron pa kaming ano to? Fortune cookie. Lagay ko na kaya. Ang problema, saan ko siya ilalagay? Dito ba? Dito, para nakaharang eh, no? Tingnan natin. Tingnan natin ah. Yun, ayos na. Diyan na lang yan. Ayan, sagutin natin ang mga comment sa video. Ano ba to? May sounds pa to. Hindi ko alam paano gamitin itong kailan eh. Android, di ako sanay sa Android eh. Oh, ba't nagkaganon? As Gemini eh. Cancel. Ayan. Okay. Unang-una, maraming salamat sa mga comment nyo. Ayan, salamat. At yun, sabi ni basahin na natin yung mga iba at mga comment na mga nagulat. Ako rin nagulat eh. Ang dami. Sabi ni Joselito Perez, do whatever you want to do, we don't care. Yun, sabi ko sa kanya, etong pinaka gusto kong comment mo, boss. Salamat po. Yan. Yun, salamat. Tapos, si Marbili, no need to explain, Kuya Mark, kaya mo sila. Pero mukhang na-scam ka dyan sa inspection. Ayan. Salamat. Paliwanag ko ng detailed. Ayan. Brand new car, need alignment, Jesus Murphy. Sabi ni Cecilio Granale. Yun, salamat, boss. Ayan. How much bi-weekly mo dyan sa Siena? Yan ang hindi ko pwedeng sabihin. Sa akin na lang yon, sa amin na lang po yon. Salamat. Kasi meron po kami deal sa Toyota. Yun. Ni Pal, bagong sasakyan, 400 kilometers, may alignment problem. Dapat di mo pinaayos at pinakita mo sa Toyota yung inspection nila para ma-confirm mong na scam ka kung walang talagang nakitaan Toyota. Yun, sabi niya. Jason de la Cruz, God bless po, Sir Mark. Ingat palagi. Yun, salamat. Pesto, mahaba ang comment niya. Yan, maraming salamat, Pesto. Yun, hindi ko pwede basahin. Sobrang haba, Pesto. Ayun. Tapos sabi ni Chinese ba to? Itong ganito. So, mali ang hula ko na Siena College. Oo, mali. At I'm amazing potato. White po ba color ng van? Perla po suggest ko. Hehe. Yun. Ano ba to? Yun. Boss, question lang. Ba't ang hilig ng mga Pinoy mag-name ng sasakyan? Oo nga eh. Kahit ako rin eh. Jordan Kabotahe. Ayan. O, Kabotage. Pearl white color, diba, Mark? Pwede Earl. From Pearl. Oo nga, no? Ricer RX. Rice RX. Kamusta na po pala ka rin nyo ang underground room nyo? Yun, underground room namin. Sa susunod may vlog kami. Pakita ko sa inyo. Long, ito naman yan. Kaya wala na pake mga viewers. Di nila sila bumili niyan. Mema will always be Mema. Sangayon ako dyan. Susan Moreno, wag mong pansin ng mga nega comment kung ano ang gusto ng family mo. Kayo masusunod. Basta't kung saan kayo masaya, go lang. Kayo. Yun, salamat, Susan. Oo, sana ganyan lahat ng tao, no, Susan. Paul, Jan, Sonyola, mabubudol po kayo dyan. Brand new wheel alignment. I don't think kung kailangan mo yan align. Dapat dealership kasi brand new yan. Yan. Dexter, Snow White na yan, bossing. Yun, salamat. Sweet Pea Rice. That's weird. That's brand new. Hindi nila pwede galawin yon. You need to go sa Toyota. Boss, madali ka talaga mabudol. Yung Canadian Tire na yan, dami sinasabi na kailang palitan, na sasakyan ko syempre para pera.
Dila ko sa auto shop, ayun, wala naman pinalitan at wala sa list ng Canadian Tire. Ayun, madaling mabudol. Okay. Justin, shout out sa'yo Justin. Oxboy. Ito matindi to eh. Marami sila, 4 sila na nag-comment yata. Ito, basahin natin ha. Oxboy, dude, show some critical thinking. Kahit papaano bago sasakyan mo, tapos wheel alignment. Nag-off-road ka ba? Dito sa Regina parang lagi ka nag-off-road kasi pag sobrang ng snow, mataas, mababa, gano'n. Ayan. Pero hindi naman lagi, pero may mga nadadaanan kang gano'n. Nagpunta ka muna sana sa dealer. Wala kami pake sa desisyon mo. Yun, salamat boss. Pero show some respect sa sarili mo. Di yung papabudol ka lang. Ayan. Salamat po sa pag-aalala. Ayan. The Reyes Journey Vlog. Ito nagba-vlog to. Sundan nyo din to. Pero hindi niya yata nagba-vlog. Pero vlogger to eh. Ayan. Chinek ko channel niya. Ayan. Sayang boss. Sana nag-vlog ka pa. Ayan. Okay yung mga vlog mo. Ayan, sabi ni Reyes Journey Vlog, masyado kasi silang maraming pera pang pagawa, lol. Later on, may new content yan na binash daw siya sa ginawa niya, di naman din nag-iisip. Hindi ako nag-iisip Dapat pumunta muna siya sa dealership, then dun niya pinagawa dahil bago pa sa sakyan niya and under warranty. Dealer's fault yun dahil nilabas nila yung sasakyan na di na fully inspect before i-release. Ayan. May nag-like. May mga nagla-like sa mga message nila, sa comment nila. Sabi ni Valuhenyo. Tingnan nga natin kung marami na tong comments ni si Balul. Isa pa lang Ayan. Kinakalat lang niya ang kanyang katangahan. Bago wheel alignment, hindi ba siya nag-iisip? Yun. Yun ang sabi niya. Kenji's channel. Under warranty pa yan. Anything na may problem sa new car, dealership agad ang punta. May tama ka boss. Tama yan. The Reyes Journey. Sumagot si Reyes Journey Vlog. Yun nga Di ko pa alam dyan sa kanila. Bakit di nila naisip? Di naman tayo basher. Feedback lang kung ano ang napapanood. Yun, salamat. Yun, di daw siya basher. Okay. Pero parang puro negative lahat ang kanyang comment sa akin. Pero okay lang. Sabi ni Peps, Canadian Tire, alam na scam yan dito. Pag nagpalit ako ng battery sa kanila, pag alis ko pa lang sa lugar nila, umilaw lahat. Umilaw lahat din. Binalik ko para marami daw gagawin. Ayun. Best Pam, Emmanuel, God is with us. Pwede name ng car nyo. Yun. The Pace Down. You do what you do, Mark. Yaan mo, mga mema, nanonood lang naman. Curious ako, maayos ba mechanics dyan sa Canadian Tire? Sa experience ko ngayon sa branch na yun parang hindi. Ewan ko parang hindi. Ayun. Roland French. Mr. Carino, may opinion. Go to your dealer and let them know yung van na binili mo nyo may sira. May warranty yun. They will fix it for free. Opo, ganun po talaga yun. Ayusin nila yan. Huwag mo tayong paloloko sa dealer. Huwag mo tayong paloko sa dealer. Sa opinion ko, dapat sa dealer ka pumunta, di sa iba. Anyway, gagastos ka din at sabi mo, your will, kala ko may pumuntang tao. Your will, sabi niya, ano to? Pumunta, gagastos ka, sabi nila, your will reimburse at the end. Di sa dealer na. Now, it's up to you at the end of the day at huwag po tayong maging tanga or tanga-tangahan. Maging alerto po tayo. Parang sa vlog na to.
Dikdik na naman ako. Ayun. And tapos yan. Be like Mike. As Mark mentioned, all expenses related to his vehicles will be claimed as business expenses. In Canada, business owners can claim eligible expenses to reduce the amount of income their business is taxed on. So an expense change to your business is good because it helps lower your net profit. And since taxes are calculated based on profit, it can reduce the amount of tax you owe. Ayan po ang sabi ni Boss Mike. Salamat Boss Mike sa pagpapaliwanag. Sabi ni Ron, sana binalik mo muna sa Toyota yan. Parang napaka-imposible na walang alignment. Sana hindi mo pinagalaw yan kasi kapag may naging issue sa alignment yan at binalik mo sa Toyota, they will definitely know na ginalaw na yan. And you may be denied if warranty. O warranty siguro. Kahit hindi mo sabihin sa dealer na ginalaw, they will definitely know. May mga marks yan coming from the factory. To initially check kung wala sa alignment. Drive the carb. Bitawan mo steering pag may kabog, then off ang alignment. Pero to be accurate, i-diagnose yan ng dealer. Yun, salamat boss. Annalisa, kamusta na yung business mong renovation? Ito po, may pupuntahan ako mamaya at magpapakode sila. Yun. Yung 75 CAD, ipapasa Diyos ko na lang. Bahala na sila for my self-preservation. Kikitain ko rin yan. I'll also do what you did. Yun. Paulo, Ana po. Ana daw. Maria Cardenas, ibalik mo sa Toyota under warranty. Moonlit, yan po ang dapat inaalam at minimake sure ng nagawa nila. Lahat before nyon ilabas. Sabi niya ganun. Okay, salamat. Pasensya na kay Pesto. Pesto, hindi ko talaga mabasa yung comment mo. Ang haba. Naduduling ako. Ang liit ang letter. Ayun. JB, boss, parang hirap ka pa magpaliwanag sa mga basher mo kaysa kay Ate Lani. Hayaan mo sila dyan. Basta grind lang ng grind at walang natatapakan na tao. Shena din sana gusto ko. Kaso 2 years yung waiting dati. Kaya nag-Honda Odyssey na lang ako. Goodbye pa rin. Pero mas okay sana if Shena. Family of 6. Maganda nga pang Uber yan. Kasi hybrid, tipid sa gas. Basta city driving lang. Yun, salamat boss. JB. Joey Villapuerte, Mar, tama ba yun? Narinig ko na 55 CAD lang ang insurance. Yes po. Tama po. Autopack po tawag doon. Mike, brand new, under warranty. Ba't mo pinagalaw? Ayun. Daming nag-comment ba? Carino family. Ayan, sabi ko malalaman susunod. Lipat na sa Vancouver, sabi ni Olen. Yan, sa susunod, pag-usapan natin yan. Mandirigma, nasa dealer ako ngayon. Sabi niya, nasa warranty pa rin. Tama. Lalang David, 2025 Toyota Sienna. 2026 po to. With 400 kilometers, need alignment na. Oh my God. Oo nga no? Scam no? Ha, bagong ba need alignment? Pambihira, sabi ni Marlon. And, ayan, natapos na ang comment. Sabi niya, doesn't make sense. Kakakuha lang ng car dealer tapos dinala sa Canadian Tire for inspection. Oh my God, bagong dating ka. Ang tagal mo na sa Canada tapos nagawa mo pang i-vlog. Huwag mo naman gawing tanga yung mga masugid mong fans, lol. Ayun, teka lang ha. Sagutin natin lahat. Yon. Ito na. Ang kwento. Ito na ang kwento. Ito po ang kwento talaga, no? At kaya yun ang naging decision ko. Unang-una, dumating ako sa Toyota. Sa kanila. Tama! Bago ako pumunta ng Canadian Tire, pumunta ako sa Toyota para doon magpa-inspect ng Uber. Ang inspection po ng Uber, hindi po libre sa Toyota. Tandaan nyo, hindi po libre. 200 something plus. Mahal po, mahal. Kasi doon ko pina-inspect yung RAV4 ko nung nag-Uber ako last year. Last year sa Toyota ko pina-inspect. Para makita ko talaga kung may sira doon sa dealership.
excuse me, nung pumunta ako dun sa yung magpapa-schedule, hindi ka naman kasi pwedeng pumunta dun na papa-inspect po ako, gusto ko ngayon, bukas. Hindi ganun. Lalo na dito sa dealership na dito, sobrang busy po. Kaya binigyan nila ako ng February, para third week yata o fourth week na, dulo na. Ayun. E syempre ako, ang tagal, di ba? Gusto ko na siyang pakinabangan, gusto ko na siyang gusto ko na mag-Uber. Syempre excited nga ako, di ba? Gusto ko nang subukan kung paano yung airport, magkano kitaan, yung gano'n. Excited ka eh, di ba? Yun. Yung sabi ko, ay hindi na lang. Kasi kung iintay ako ng ganyang katagal, hindi na muna. Tatawag na lang ako kung gusto ko o hindi. O kaya babalik ako dito sa dealership. Yun yun. Tapos, dumaan ako dun sa Canadian Tire. Sakto, maraming tao noon nung dumaan ako. May lakad yata ako noon, kaya hindi na ako ano ba to? Pumila doon kasi may apat na nakapila na nakipag-usap. Nung kinabukasan yata, tumawag ako sa Canadian Tire. Tapos sabi ko, kung pwedeng magpa-inspect ng Uber inspection. Sabi ko, ano yung pinakamalapit? Binigyan nila ako ng 1 week. Yun na yung pinakamalapit. Yun na yung pinakamalapit. Sabi ko, sige, kunin ko na. Hindi, nung kinuha ko, yun, tapos tinanong ko, 128 sa ano, 120, sorry. $128. Parang ganon yung sa, nandito yun eh, sa Canadian Tire. Yun po yung pagpapa-inspect sa Uber. Yun, inulit ko po, hindi po libre yung pa-inspect ng Uber sa dealership ng Toyota. Kaya doon. At tapos binigyan po ako ng maagang date, di ba? Yun, kasi nga excited, tapos gusto ko nang kumita, and alam ko magiging busy ako sa susunod na mga araw, may mga gagawin ako, hindi ko na siya maintay. Kaya pumunta ako doon sa Canadian Tire. Ito na, nung pumunta ako doon sa Canadian Tire, okay na, syempre, alauna yun eh. Alauna ba? 2:00. Tama, 2:00. Ayun, ganyan, sinabi ko na inspect ng Uber. Tapos, after 15 minutes nang kinuha yung sasakyan ko, tinawagan ako. Ang sabi, yun nga yung wheel alignment. Sabi ko, 400 kilometers lang yan ang tinakbo niyan. Sabi niya, hindi, 15,000. Sabi ko, paano magiging 15,000? Sabi ko, that's a 2026 Sienna. Sabi kong ganon. Nakabibili lang, kalalabas lang nitong January. Sabi kong ganon. Pero sabi niya, may pinakita na eto nga, yung wheel alignment, off. Parang ganon. Sa pakiramdam ko, alam kong scam. Scam talaga. Sabi ko, buwisit to eh. Ni-scam ako nito eh, di ba? Parang ganon. Pero, iba kasi ako mag-isip eh. Pasensya na. Iba ako, iba. Iba yung kung paano ko mag-isip. Unang-una talaga pumasok sa isipan ko, loko to budol to di ba? Kasi sinabi niya, $150 yung wheel alignment, then $75 yung pagka ngayon mo na pinagawa. Di ba? Di ba budol na budol, di ba? Sige, sabi ko, okay. Pero inisip ko, kasi iba talaga ako, marami akong mga kaibigan na natuto ko sa kanila kung paano mag-isip. Iba, mga mga nakilala ko at mga naging kaibigan ko sa Pilipinas at dito sa Canada na talagang mahuhusay talaga sila. Natuto ko sa kanila. Yun, kaya yun ganun na ina-adapt ko rin yung pag-iisip nila, medyo kinukuha kung paano sila mag-isip. Lalawakan mo, hindi yung nandito ka lang na, uy, loko to budol to, miss ka mo ko nito di ba ganon? Hindi.
lalawakan mo ngayon. Lalakihan mo yung iniisip mo, yung pag-iisip mo. Unang-una, pagka hindi ko siya binayaran ng $75, aalis ako. Pupunta ako sa Toyota. Na alam ko naman na libre. Siyempre bago nga ito, chichikin nila, libre. I-inspect nila. Pumunta nga ako doon. Kasi nga, pag pupunta ako doon sa Toyota, magpapa-schedule din ako. Di matagal na naman yun. Matagal yun. Hindi naman porket pupunta ako doon, ay may sira daw tong sasakyan nyo at wheel alignment, kailangan nyong ipasa o kailangan nyong ayusin, di ba? O di ganon. Di sabi ko, naisip ko yon na, nako, nangyari na naman to. Pagka pumunta ako doon, ganyan na naman sasabihin, maayos, gano'n. O basta maraming mangyayari pagka dinala mo doon. Tapos babalik uli ako dito sa Canadian Tire para magpaayos na uli at pakita sa kanila na okay na yung wheel alignment. 'Di ba? Di sabi ko, alam ko naman alam ko sa sarili ko na hindi nila gagalawin yung sasakyan. Alam ko. Kasi inaabangan ko, binabantayan ko yung sasakyan ko. Nandun lang siya, nasisilip ko siya at hindi nila ginalaw yung sasakyan. Hindi talaga nila ginalaw. Sa tingin ko, hindi nila ginalaw. Kasi wheel alignment, 5 to 10 minutes nasa parking area na yung ano ko. Itong Sienna. Ewan ko lang yung mga nasa shop dyan 5 to nandun na. Kumbaga, ewan ko may inayos silang offset lang konti sa computer o hindi ko na alam. Hindi ko na binigyan pa na isipin yung sarili ko na anong ginawa nila, pero wala sila sa tingin ko. Walang ginalaw po sa sasakyan. Talagang talaga, alam niyo na po, ganoon talaga. Ayun. Tapos di yun. Kaya inano ko na. Hinayaan ko na lang na magbayad ako kasi makukuha ko na yung certification na pumasa yung ano ko, yung sasakyan. And yung black, kinagabihan ka agad yun. Bumiyahe ka agad ako sa airport na kumita ako ng ganun na 100 something, di ba? Ayun, na 2 biyahe. Ayun. Kaya yung hassle kasi, stress, na pabalik-balik, malamang ganun ang mangyayari. Yun yung iniwasan ko. At yung mga oras na yon, kung hindi ko siya pina-inspect doon, syempre papa-schedule ka, ganyan, yung mga ganon, yung oras na mawawala sa'yo, di sana kung may tumawag na yun, sorry, napuno na yung memory, nagbura ako. Ayan, saan na ba tayo? Nawala tuloy ako. Ayun, yung oras kasi, yung oras na sanang pwede kong ibigay sa ibang bagay, kakainin nung desisyon na yon kung pumunta ako sa Toyota, ganyan, nagpa-reschedule, ganyan. Maraming magugulo maraming maapektuhan sa schedule ko, maraming commitment na dapat kong puntahan para lang doon sa $75. Kumbaga nagpasugat na lang ako. Yun yung pinakamagandang salita. Minsan kasi may dumadating kasi sa atin na sitwasyon na kailangan mong tanggapin yung nangyari kahit alam mong hindi karapat-dapat. Alam niyo yung hindi katanggap-tanggap, pero kailangan mong tanggapin para maayos mo yung ibang bagay. Sana man naiintindihan niyo ako. Yung mga ganon na mas malaki mawawala ko kung ganon ang gagawin ko, malaki yung magiging kapalit. Pupuno. Yun, sana ba tayo? Ayun yun lang. Hindi ko sinasabing tama yung decision ko, hindi ko sinasabing gayahin nyo ko, isipin nyo na akong tanga.
sabihan nyo na akong tanga, pero yung decision na yun decision ko na yun yung pinaka nararapat na desisyon para sa akin sa sitwasyon ko. Oo, $75, malaking pera, marami kang mabibili doon, pero ganun talaga yung buhay Merong talagang minsan talaga magpapasugat ka para makuha mo yung ibang bagay. Pwede kong ipilit yung karapatan ko na sabihin ko, bakit ganyan? Di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kailangan yan, ganito. Kailangan yan, ganito. Pupunta ako doon sa isa, aayusin, tapos makipag yung oras at stress, time, para sa akin hindi worth it para doon sa $75 na pwede kong ilabas, na alam kong kikitain ko sa ibang bagay. At ayun, may dumadating talaga na sitwasyon na dapat minsan talaga sinasabi nila magpapasamantala ka o magpapaloko ka, pero ganun talaga ang buhay. Ganun talaga kung yun ang ganun talaga ang buhay minsan. Pero kung sinabi 1,000 yun o 500 or 300, basta mga 300 ganyan, mga 200 kaya ko pantagapin pero yung mga 300 pataas, yung mga ganon o iba, basta mataas, ibang usapan yun. Kasi may mga usapan na may limit ako may limit ka sa sarili mo at may limit, di ba? May mga limit tayo na sige, okay lang, pasugat ka. Kasi yung oras na mawawala, feeling ko kung may magpapakot na o yung oras ko sa pamilya ko na mawawala, may schedule yung mga bata, susunduin ko si Lian pagka nag-review siya, yung may ganon, may party na pupuntahan, maapektuhan. Hindi mo alam yung mangyayari doon sa panahon na mababago na yon. Kaya nilawakan ko lang yung pag-iisip ko, tinignan ko yung mga sitwasyon na mangyayari kung ilalaban ko pa yung mga ganong bagay. Kaya minsan ganoon talaga, parang chess yan sige, o dama, pakain ka na lang muna para makakain ka rin, parang ganoon. O kainin ka ng isa pero makakain mo sila ng 2 o 3, hindi ba? Ganun lang yung nasa isip ko. Kaya kung isipin nyo na ako, nasabi ko na rin kanina na yun po yung pagtingin nyo wala po tayong magagawa doon. Wala akong magagawa kung ganun yung tingin nyo. Pero para sa akin, ginawa ko yung gusto ko, ginawa ko yung nararapat sa akin, okay na ako. Ngayon, wala akong problema, hindi ako na-stress, kumita ako, yung mga schedule ko tuloy-tuloy, hindi na bago. Ngayon yung magpapakot, ayos na, pupuntahan ko, yung mga ganon. For $75, tanggapin ko na yan. Nasugatan ako, naloko ko, it's okay, diba? Kailangan tanggapin natin paminsan-minsan. Ayun, kaya yun lang. Nagpaliwanag na ako. At sa mga nag-comment, maraming salamat sa inyo. Siguro medyo concerned din kayo dahil nga medyo ako, pero ganun lang po talaga ako mag-isip. Ganun na simula nung basta yung nagkaedad tayo, nilalawakan ko na lagi ang pag-iisip ko. Nilalawakan ko na kailangan laging ahead yung pag-iisip mo. Hindi, ganyan, kailangan galit ako, ganyan. Ito yung ko, ganito karapatan ko. Yun, hindi na po ako ganun ngayon. May mga bagay tayong dapat unahin para i-priority para sa mga ganyang bagay. Kaya yun, maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo at sa susunod na vlog, magkita-kita po tayo. Salamat sa pagtangkilik sa Carino family kahit letter T ako. Ingat. Bye.